May nakita akong video na pwede palang libre lahat. Extension ata ng PhilHealth. Panuurin natin to. Nakunin yung 89.9 billion na pondo ng PhilHealth. Nagulat kami. Ang masyadong brazen. Ano ang brazen sa Tagalog? Garapal. Garapal. At parang walang pakialam. Medyo, siguro akala nila walang makakapansin. Napansin namin. You know, people keep talking about universal healthcare. Pero alam ko, ang karamihan sa mga tao, hindi naintindihan ko ano to. At bakit mahalaga. No? Bakit mahalaga sa ating lahat. No? And, sinasabi, kalusugan, pangkalahatan, etc. etc. No? Kung talagang seryoso ang gobyerno, pwede tayo magkaroon ng healthcare like Thailand. Which is the most important, ang pinakamahalaga sa universal healthcare ay hindi yung gagastusin sa ospital. Although tutustusin din yon. Ang pinakamahalaga ay yung hindi ka magkakasakit sa punto na kakailanganin mo ang ospital. It's preventive and promotive. You will prevent it from happening. Kaya, ang hindi natutustusan ng PhilHealth, itong bahagi na to. Alam mo ba, meron tayong konsulta package. Pero ang karamihan sa mga Pilipino, hindi alam na may konsulta package tayo. Ibig sabihin, kunyari ikaw, mag-enroll ka sa konsulta center, pwedeng health center, pwedeng ospital malapit sa'yo, na gusto mo, na malapit sa inyo. Pwedeng RHU, Rural Health Unit, no? Ibig sabihin, magpapalista, rehistro. At kung magpapalista, may binabayad yung PhilHealth sa LGU. Doon sa consulta center, meron. May capitation. Magkano? Ngayon, tinaas na nila sa 1,700. Per person. Per person, per year. Gamitin mo man o hindi. Okay? Now, sa mga nakikinig, no, tingnan nyo yung website, Consulta Centers. Registered Consulta Centers 2024. Tingnan nyo kung meron doon malapit sa inyo at magpa-rehistro kayo. Meron tayong benepisyo. Based on that, meron libreng check-up. At least once a year, libreng check-up. May sakit man kayo o wala. So walang dahilan na hindi ka makakita ng doktor sa buong buhay mo? Yes. Which was a problem before? Yes, that's why itong UHC mahalaga ito. So, kahit wala kang sakit, gusto mo magpa-check-up, alam mo, ang dami. CBC, diabetes, x-ray. Dinagdagan pa nga yung ultrasound at mammogram. Ang daming kasama dito. Plus, medicines na libre. Na libre dapat, ibibigay sa'yo. Kaya, I don't know kung naalala mo, before UHC bill was passed by President Duterte, nagpa-interview ako sa ANC. Ako isa sa mga spokesperson. Sabi ko, ang PhilHealth magagamit ninyo kahit hindi kayo ma-ospital. Hindi kayo kailangan ma-ospital para gamitin. Ito yun. And this was because of the UHC? Yes, this is the ang pinakapakay ng UHC talaga ay ma-prevent ang lumala ang sakit. Paano yun? Magpapa-check up sa inyo. Ngayon, kahit yung mga doktor, nag-survey ako kanina halos 100% hindi nila alam na So may this ganon. is across the board, lahat meron ganitong benefit? Lahat PhilHealth member. And since lahat tayo ay dapat PhilHealth member, lahat tayo ay dapat mag-register sa consulta center. Now, ang dami-dami ng consulta center. Pero bakit hindi pa natin alam? Bakit nga ba? Kulang sa information. I think kulang sa information drive. Kasi nakikita nyo ba sa TV? Siguro sa radyo paminsan-minsan. Pero I think yung mga LGU mismo, kailangan mas paalam sa mga tao. Alam mo, You think sinasadya yun? posible. I mean, alam ko malisyoso ka. Joke lang. Hindi naman. Naisip ko lang kasi why would an LGU not advertise it if that would benefit the ordinary Filipino? Exactly. So, because I know they get paid Yeah. Bawat rehistro ng tao, meron silang nakukuha. Ngayon, kahit hindi mo gamitin, Pag hindi ginamit, what would happen to the money that was downloaded to the LGU? I think it will still stay with the LGU. And they're supposed to use it for health, to improve their health care. Dapat yan, may health fund ang bawat LGU So ibig sabihin, pwede mo siyang i-expand or re-allocate? Yes, you can. Yung Basta health. In other words, it's given to you in advance so you can actually invest it. You can use it, di ba? It's supposed to help you. Pero, kailangan sa health. Hindi pwede pang basketball court, hindi pwede sa iba-iba. Yan ang alam namin, no? It's supposed to be used for health. Now, akala ko specific doon sa konsulta ng individual. Supposed to be, but maybe you can ask somebody from PhilHealth what to do about it, no? Ang alam ko, meron ngayon silang ginagawa mga sandbox. Alam mo yung sandbox?
Yung parang sandbox, mga trial, some areas. Pero hindi talaga alam ng maraming tao. And yet, ina-advertise nila sa website. Pati sa website ng DOH, andun, magparehistro sa consulta center. Kaya sabihin natin sa mga kababayan natin, please magparehistro kayo sa consulta center. Pinakamalapit, how do you register? Either pumunta kayo sa barangay, sa LGU ninyo, o pumunta kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office. Sabihin lang ninyo, gusto ko mag-register sa consulta center. Tapos tatanungin kayo, ano ang center na gusto nyo? Pwede yung pinakamalapit sa inyong LGU, pwede yung pinakamalapit na hospital. Mga tertiary hospitals, meron din consulta center. So, ako naka-register sa St. Luke's. Bakit kailangan magpa-register nga pala kung registered na kayo sa PhilHealth? That's a process. Kasi if you don't register, wala kang yung 1.7. Hindi ibibigay sa LGU. Okay. Okay? And I think, you know, the best person to answer that would be PhilHealth. Nakakainis kasi madalas, di ba, mga humihingi ng tulong sa'yo. Sa congressman. Congressman, yun, ayuda mentality. Eh kung alam natin ito, mapabawasan yung pangangailangan na humingi ng tulong sa mga congressman. Mabawasan yung patronage. Yun. Again, mabuti sinabi mo yun. No? Okay, ang daming gamot. Antibiotic, para sa alta presyon, sa high blood pressure, para sa asthma. Ang dami-daming gamot kasama. Andito sa listahan ko, pwede mong i-download. In fairness to PhilHealth, dinamihan nila yung... Nag-expand sila ng medicines. And this is just this year. And pati mga testing, noon CBC lang, urinalysis, chest x-ray, diabetes, FBS. Ngayon kasama na yung ultrasound of the abdomen and mammography. Kasama. So, pwede nyo i-avail ito ng libre. Hindi alam ng mga kababayan natin. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga nitong pera ng PhilHealth. Kasi kung hindi natin aalagaan ng pera, hindi mangyayari ito. Kasi kulang na kulang ang ginagastos. Every year, last year, dapat 500 plus billion ang ginastos ng PhilHealth. Hindi sapat. No, and they're saying may excess. Mali. Yung nabanggit mo yung patronage, ito yung amin talagang kinaiinisan eh. Because yung Universal Healthcare, yung UHC Act, nung ginawa yon ay para ang kalusugan ay hindi na patronage. You know, yung patronage, yung kailangan, oy, ito, ako congressman, dahil sa akin, meron kang gamot, dahil sa akin, na x-ray ka. Hindi dapat ganon. Kasi, sinasabi ng lahat, again, minamouth, ito kasulat, ang kalusugan ay karapatan, hindi pribilehyo. It's not a privilege, it is a right. So, wala kang dapat utang na loob sa kahit sino mang politiko na meron kang ganon. Kaya may UHC. Pero pag politiko kasi mas gusto nila may utang na loob sa kanilang tao. Yun ang maling pag-iisip. Kaya nandun yung kultura ng referral letters, di ba? Yun. Sana mabawasan na yun. If yung UHC ay talagang magawa, ma-implement the way it was envisioned, no? The way nakalagay sa IRR, sa Implementing Rules and Regulations, andun eh. Kung masundan lang yon, malaki ang mababawas sa mga nagmamalimos, nagmamakaawa sa mga politiko para lang matignan sila. Doc, eto, explain natin specifically. I know you cannot talk about the case itself dahil yes. nasa Supreme Court. Yes. I don't want you to get into No, trouble. I don't want to get into trouble. Pero there. pag-usapan natin yung ano ba yung epekto ng pag-transfer na 89.9 billion pesos away from PhilHealth papunta rin sa National Treasury. Ano yung epekto rin sa PhilHealth members? Kasi ang kine-claim ng DOF, Yeah. hindi nyo kasi ginagamit, hindi kayo dahil you're not from PhilHealth, hindi ginagamit ng PhilHealth, so idadali na lang namin sa mga social services din. Kami na bahala. Hindi, mali. Ano epekto nung ganitong move dun sa ordinaryong PhilHealth member? Masama ang epekto. Because first of all, parang pinagsasamantalahan yung pagkawalang alam ng mga miyembro. Kasi ang karamihan talaga, hindi nila alam anong pa talagang karapatan nila. What are their rights under PhilHealth? Anong mga benepisyo ang talagang dapat ma-expect nila, asahan nila, kulang na kulang. Now, sasabihin mo, kasalanan ng PhilHealth, hindi nyo ginagamit. Bakit ang mga miyembro ang parurusahan ninyo? Hindi yung mga leader. Hindi yung mga leaders. Kung hindi nagagamit ng tama, kasi talaga hindi naman nagagamit ng tama. Everyday, Christian, sa ospital, everyday maririnig mo, itong binastos ko, yung PhilHealth, ang konti, 10% lang ng gastos ko. Nagrereklamo sila. Okay. Now, kung hindi magawa ng PhilHealth, ang dapat na lang gawin, huwag niyong parusahan ang taong bayan. Ang dapat gawin, i-pressure niya yung PhilHealth, gawin niya yung tama. Or, palitan yung mga tao. Diba? I mean, it's common sense, diba?
But do not punish the people. Huwag niyo paparusahan yung tao dahil sa kasalanan ng PhilHealth. That's one. Second, dangerous, peligroso, nitong kung pangabayaan na natin. Bakit? Diba? Wow, tara magpa-register na. Doktor, gamot, wow. Tara na! So, sana maraming makalam nito. Matapos mabisto ang kontrobersyang kinasasangkutan ng Department of Health dahil sa mga revelasyon ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee, ilan sa mga mambabatas pinigil makapagsalita ang nasabing representative dahil sa mga pasabog na pwede pa nitong isiwalat sa publiko. Ito ang nakakagigil na video ngayon kung saan halos sabunutan ng maraming netizen ang kongresistang si Janeth Green matapos pigilan si Wilbert Lee na muling tanungin ang sponsored ng budget ng DOH na si Congressman Angelica Ko, ang representative ng BHW Party List, kung saan hindi nakakibo sa nakaraang plenaryo dahil sa hindi nito masagot ang mga kakulangan ng Department of Health sa kabila ng bilyong pisong pondo ng ahensya. Isa sa mga ni-raise na concern ni Wilbert Lee ay ang tila benepisyo ng mga health workers, ang mga gamot para sa mga ospital at iba pang atensyong medikal na tila hindi na ibibigay ng gobyerno para sa mamamayang Pilipino. Tila sangkot rin sa nasabing plenaryo ang Vice Chairman ng Committee on Appropriation na si Stella Kimbo, kung saan makikitang nape-pressure na dahil hindi masagot ni Congressman Ko ang lahat ng mga katanungan ni Wilbert Lee. Dahil dito, agad-agad na sinuspinde ni Janeth Green ang nasabing plenaryo at budget hearing ng DOH maging ng PhilHealth, kung saan makikitang nanginginig pa ito habang nagsasalita. Ayon mismo sa mga nakapanood ng nasabing plenary session, tila makikita sa bandang huli ng nasabing video ang paglapit ng mga kapwa nila mambabatas at niyakap pa si Stella Kimbo na parang nakalusot sa pinakamalalang kontrobersyang kakasangkutan nito dahil sa hindi na nila masagot ang mga tanong ni Wilbert Lee. Agad na ipinasa ang budget ng PhilHealth at ng DOH. Ganito na raw ba kakapalang muka ng mga mambabatas na kapag hindi nila mailusot ang kanilang pangangatwiran, tila pagsuspinde o pag-terminate ng budget ang kanilang kasagutan. Panoorin ang pinaka-controversial na plenary session ngayong araw, kung saan tila maraming nainis kay Janeth Green nang pigilan nitong magsalita ang representative ng Agri-Party List na si Wilson Lee, kung saan inaasahang ibubulgar pa sana ang mga hindi magagandang ginagawa ng Department of Health at ng PhilHealth sa bilyong pisong budget ng ahensya kada taon. Panoorin ang controversial full video. And Mr. Speaker, having no more members of the minority. Mr. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. Permanently, so move, Mr. Speaker. Kanya na Joint ba motion to nangyayari terminate ngayon dito sa interpellation atin? to the proposed budget of the Department No. of Health. Is there any Madam- objection? The Mr. chair Mr. hears I have a none. motion ruling, Let me please. question the Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the forum, Mr. Mr. Speaker. Speaker. Session suspended. Mr. Speaker. Dali lang. Session is resumed. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Minority Leader, the Honorable Nonoy Libanan, for his turno en contra. The Honorable Minority Leader is recognized. Mr. Speaker, I move for a few minutes suspension. Session is suspended. Oo nga. Ano nangyayari sa Kongreso?
Parang mas mataas ang level nila sa president. President, ano yan? Bakit ganun? Dahil ba sila ang mag-approve? Dapat hindi sila ang mas mataas sa president. Pwede namang dahil sa plot na sinasabi nila na ibibigay mo yung budget mo, tapos saan mo gagamitin, i-approve nila. Pero dapat hindi rin nangungurakot yung nasa Congress na yan. For sure, may something's off. So, parang may speculation lang to, Para approvean ko tong budget na to, bigyan mo ako ng ganito. Parang ganun ang labas nun. Parang may gumawa ng laws. Dapat may laws din yung Congress. Na wala silang kinalaman sa ma-approve na budget at isang law na magbibigay yung humingi ng budget ng back-to-back receipt niya or transparency kung talagang ginamit niya mismo sa mga tao mismo. Yung mga television or ilagay nila sa papel. Dalawang klase ng law na ilalagay. I-approve nila, pero wala dapat silang kukunin doon. Tapos next, yung gagamit, dapat gamitin niya sa tama. 'Di ba? Ganun lang 'yon. So, sana iayos na nila mga sarili nila. Dinagdag ko lang to. Bago kong nakita na video. Kasi very obvious na po kasi yung nangyayari. Meron talagang nangyayari na hindi ka aya-aya. Obviously po Lagay pa natin sa common sense. Napaka common sense. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share to get my next videos.